Si Inday Sara, Diyos ko po medyo malupit yung binitawan ni Inday Sara na yun ito naman. Ano ba ang relasyon nila ni Bongbong Marcos? Ano na ba ang relasyon nila? Nako po, eto, wala daw label. Ang sakit. Ang sakit yung sinabi niya na best friend forever ka daw niya, kahit daw ayaw mo, best friend ka daw niya forever. Ito kasi si Bongbong, wala nang sinabing matinuto Lahat na lang ng ipinangako nito, hindi niya tinupad Ultimong pagiging best friend forever ni Inday Sara, hindi mo nga napanindigan Tangina pa, paano mo mapapanindigan ng bansang Pilipinas? Di ba nangako si Bongbong noon dito kay Inday Sara na kahit ayaw mo, I am treating you as my best friend forever. Di ba may ganun pa siya? O kita mo, anong nangyayari kay Inday ngayon? May sinasabi ba siyang tolongges siya? Wala. Kasi ibig sabihin, manggagamit lang talaga ang hayop. Kahit adik sa amin, mahilig magpangako. Mangangako yan, bayaran ko bukas. Balik ko rin. So sinungaling talaga ang mga hayop. So, ano ang masasabi? Kaya kasimple-simple, paninindigan mo na lang yung pakikipagkaibigan mo sa isang tao. Hindi mo na kailangan ng pera. Hindi mo na kailangan ng kung anong magic. Kailangan mo lang maging totoong tao ka sa sarili mo. That's it. Plain and simple, maging matino ka lang na tao. Okay na yan. Putya yan, hindi pa kayang gawin ng animal. Yun na nga lang, relasyon na nga lang yung ayusin. Hindi pa, lalo-lalo na yung problema ng Pilipinas. Hindi ba? To describe daw si Vice President Sara Duterte sa kanyang relasyon ngayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito'y matapos siyang magbitiw bilang Education Secretary. Hindi dumalo sa ikatlong State of the Nation address ng Pangulo at matapang na naglabas ng kanyang saloobin kaugnay ng pagmamalabis ngayon ng mga nasa kapangyarihan. Yan at iba pang detalye hatid ni Sara Santos. Good afternoon to everyone. Sa isang virtual interview nitong Huwebes, ibinahagi ni Vice President Sara Duterte na hindi na raw sila nakikita at nag-uusap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa nasabing panayam, tinanong ang pangalawang Pangulo kung paano niya ilalarawan ang kanyang relasyon kay Marcos Jr. Wala akong description. Wala akong description sa relationship namin ngayon ni President Marcos. Hindi na kami nagkakausap, hindi na rin kami. Matatandaan na sinabi ouch, ang sakit. Hindi ko na siya kinakausap. Ayoko na sa kanya. Yari kayo ngayon, putya. Noon ni VP Sara bago matapos ang buwan ng Hunyo na friends pa raw sila ng Pangulo. Pero hindi maikakaila na makalipas ang mahigit isang buwan ay nag-iba na ang ihip ng hangin. Ang nasabing pahayag ay ilang... Panay na naman ang kamot mo sa ilong mo. Mamaya meron ka na namang singhutin dyan Araw pa lang matapos siyang magbitiw sa pwesto bilang DepEd Secretary. Sa ngayon, hindi pa inilalabas ni Vice President Sara Duterte sa publiko kung bakit niya ginawa ang nasabing hakbang. Pero anya, iisa-isahin din niyang ipapaliwanag ang lahat ng mga dahilan sa tamang panahon. Needs to sit down kasi medyo mahaba talaga yung listahan ng mga rason at iba-iba siyang ganun katindi. Ganun kadami ang pangako ni Bongbong Marcos kay Inday Sara, mahaba daw yung listahan niya ng mga kabalbalan niya. Sangka naman, di ba? So abangan natin yan, ibig sabihin, putya, ito yung ano ba yung pinakamahabang series? Mala One Piece ito na hindi matatapos. Diyos ko mo ay Hans Jam, maraming salamat sa ipagpapamember. Buti na lang nandiyan ka. Ang dilim-dilim na naman dito. Diyos mio. Sige, play. Kategorya, merong personal, yung sa aming dalawa lang. Merong DepEd. Meron pa sa DepEd. May personal, merong DepEd. Pucha, yun ang kailangan nating abangan. Merong DepEd. So, ibig sabihin may pinangako sa DepEd to, may ginawang kalokohan sa DepEd to.
na hindi mo na kinaya kaya nag-resign ka. Aba-abangan natin yan. Merong budget, merong sa bayan din. So, medyo mahaba yung listahan and sa pangayon, hindi pa kasi ako handa na umupo para Okay. isa-isahin yun. Pero sasabihin ko sa inyo kapag ready na. Oh, someday. Hindi ko lang alam kung kailan yung araw at oras na yon. Samantala matapos ang pagkalat ng kontrobersyal na pulveron video kung saan makikita di umano na sumisinghot ng ilegal na droga si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nilinaw ni VP Sara na sa social media na niya raw ito napanood. Ibinahagi rin ng pangalawang Pangulo na bago pa kumalat sa social media ang nasabing pulveron video ay mayroon na raw nag-abot sa kanya ng USB na naglalaman ng tinawag niyang isang cocaine video pero agad daw niya itong sinira. Anya, posible daw kasing isang Trojan horse ang nasabing USB. Merong lumapit sa akin noon at sinabi niya ang video nasa USB. Hindi ko binuksan ang USB dahil hindi ako marunong sa technology. Hindi ako magaling sa laptop. So hindi ko alam na kung isasaksak mo yon may virus doon, or kung isasaksak mo yon listening device siya. So, hindi ko siya tinapon ko yung USB, dinispose ko siya. Ay, Inday Sara. Hindi totoo yan. Di mo tinapon yun. Pinanood mo yung mga laman nun. Eh, hindi. Wag mo kami lokohin. Niloloko mo kami Pwede mo naman i-check sa hindi mo laptop yun. Halimbawa, laptop na puputsugin lang. Tapos hindi ka connected sa sa internet. Files lang naman yung kukunin mo, ipi-play mo lang naman yun sa media player Oh, ba't mo itatapon? Loloko mo kami Inday Sara Hoy, may paraan Inday, wag kang ganyan. Kahit i-OTG mo nga lang sa cellphone mo ngayon yung mga USB, gagana na yan Lalo na kung yung yung kanyang Trojanware ay pang laptop, hindi pang cellphone, Android. Sus! So, Inday, sinacharot mo kami, pinanood mo lahat. Kaya ka nga umalis Ay sabi ni Dave, isaksak mo sa TV, pwede naman yun Video lang naman yan. Nako, si Inday, ito naman natatawa si Inday. Tinan mo yung pagkakasabi ni Inday dito Ulitin natin. Sige. May virus doon, or kung isasaksak mo yon listening device doon, or kung Ulitin, isasaksak. So hindi ko alam na kung sa technology. Ayun style mo. Huling-huli yung labi mo. Huling-huli labi mo, Inday. Tinan mo to. Tinan mo. So, hindi ako marunong. Ito, tinan mo kung saan siya tumingin yung mata niya. Nasa kaliwa. Tumingin sa kaliwa yung mga magaling sa mga body English dyan. Ayan daw, tinan nyo. Sa akin noon at sinabi niya ang video nasa USB. Hindi ko binuksan ang USB dahil hindi. Sige, kita mo yung mata. Ops, gumalaw. Inday Sara, sinungaling. Sinungaling ka, Inday. Yung mata mo, nung sinabi mong hindi, gumanon, kaliwat kanan. Ulitin natin sabi ko sa inyo, iba-ibang klase maglaro itong mga Duterte. Tinan mo yung mata niya. USB dahil hindi. Hindi ko patay. Ganyan katatalino mga banateros. Lahat napapansin natin, Inday. Hindi kami katulad ng mga putsyong mga vlogger dyan na putang ina, taing-tay sa impormasyon, hindi na observant. Basta lang makapag-content, galing ni Inday. Ayun na, Inday, niloloko mo kami Hindi kami naniniwala. Ikaw talaga, sabi nila, ikaw yung strategy ni Inday yan, sinira mo na. Tanga, anong sinira akong diskarte ni Inday? Sinabi ko lang naman na pinanood niya yan. Napanood nyo na nga rin
Di ba? Kayo talaga, Ikaw talaga, Boss Dada, kung talagang DDS ka. Dapat hindi mo binibisto si Inday Sara. Kaya alam nyo naman na pinaglalaruan lang ni Inday Sara yung mga kausap niya eh. And besides, yung ayaw lang niyang madamay dyan sa video-video na yan. Kasi tatanungin siya ng tatanungin dyan eh. Sa tingin mo, madam, peke o totoo? Yun na yung kasunod na tanong niyan eh. Kaya sabi niya, hindi ko pinanood. Hindi ko pinanood, tinapong ko. Weh. Sabi nito ni Coach SMP, BBM na po kayo. Oo, BBM. BBM. Ina niya, BBM. Ina niya, tumalsik pa tuloy yung laway ko. Natatawa ko si Rito kay Inday, parang yung tatay niya eh. Diba? Parang yung tatay niya. Loko-loko. Kaya natatawa yung mga yung mga reporter, sabi mo, kinacharot kami nito. Tingnan mo yung mata niya, paikot-ikot. Hindi ako marunong sa technology. Tingnan mo, tumatawa. Nakikita niya yung mga kausap niya, nagtatawanan eh. Nakita niya yung mga kausap niya nagtatawa. Alam niya, kasi yung mga kilala niya yan personal. Kaya nga sila lang yung inimbitan nila dyan eh. Alam nila pare-parehas naglulukuhan sila dito sa particular lang na to. Kasi hindi naman seryoso tong pinag-uusapan nilang topic na to eh. And alam naman ni Inday na medyo sensitibo talaga tong topic na to at mahirap talaga tong mapatunayan until talagang mag-undergo yung ating presidente ng drug test. Pero dito lang, natatawa lang ako. Ibisto ko na si Inday Sara. Total naman mga Liza Bangag Marcos daw kami. Sige, play. Hindi ako magaling sa laptop. So hindi ko alam kung isasaksak mo yun, may virus doon. Sige, nagtatawa na yung mga loko-loko. Nagtatawa. Sabi nila, style mo. Sabi nung mukha ni Rasi, Uzi. Nakagano si Rasi, Tapos si MJ Mundiar, nakagano lang kasi militar yan, eh. Si Hannah J. Sancho, sabi niya, weh. Si Jason Rubrico, siya ang naka-detail kay Inday Sara, eh. Sabi ni Jason, okay, sabi mo, eh. Siya, listening device siya. So, hindi ko siya tinapon ko yung USB, dinispose ko siya na hindi na siya magamit. So, hindi ko siya tiningnan. Pero sinabi sa akin, di nga. Na yun daw yung isa sa mga videos. Isa sa mga. Ang galing mo dun, Inday, ah. Galing mo dun, ah. Angel de la Rosa, salamat, ah. Salamat, Angel de la Rosa. Nakita ko yung video, cocaine video, doon sa social media na. So, hindi ko lang alam kung yung USB na... Sige, Inday, baka mautot ka. Sa pagsisinungaling mo, baka mautot ka dyan. Halatang halata sa mukha mo, pinipigilan mo yung tawa mo. Sa akin, yun yung nakikita natin sa social media or iba pa ba kasi hindi ko nga siya binuksan kasi I felt na it was a Trojan horse papunta sa akin. So sinira ko na lang siya diretso. Iginiit ni VP Sara na mas mahal. Ayun na nyo, abogado si Inday. Abogado yan, mabubulan nyo ba yan? Sige, diretso. Talaga sa kanya ang kanyang seguridad. Anya, naniniwala siyang lalabas at lalabas pa rin naman ang nasabing pulveron o cocaine video kahit pa sinira na niya ang kopyang ibinigay umano sa kanya. Para sa Diyos at sa palakpakan.